Eto na nga. Pilit na nilang nililihis ang mga nabuking. At ngayon inuugnay na nila itong anomalya ngayon kay Tatay Digong. Paano mo nalaman? Eto ho, yung flood control daw ay nangyari daw noong panahon pa ng pandemic. Sino nagsabi? Eto, alamin natin dito. Kaya kayo mga kasama, alam nyo naman lahat ang nangyari. Binakla si Chis Escudero dahil ayaw niya ng impeachment. Sinibak si Senador Marcoleta dahil booking na sila lahat. Anong gagawin natin ngayon dyan? Diba? Nakakaasar, nakakabuwisit, nakakadismaya dahil kahit booking na itong mga ito, todo pa rin sila sa pagtatanggol. Kanino? Sa kanilang mga amo. Ang hirap nyo ipagtanggol sa mga amo nyo kung ganyang may nakikitang hindi maganda. Diba? Tatanggalin nyo. Yung blue ribbon ni Senador Marcoleta at kayo yung magagawa ng investigasyon dyan. Ngayon, parang lumalabas dito, pinagagawa nila sinungaling si Senador Marcoleta at sinungaling si Diskaya. Dahil binulgar ni Diskaya ang lahat ng baho. Ngayon, pinalalabas na nila dito dahil na-cite in contempt ito si Hernandez. Lumalabas. Ngayon siya ang pinaka-star witness. Tapos yung babae na si Yusek, ngayon, napangiti-ngiti pa. Samantalang kahapon sa Senado, hindi siya makangiti. Panoorin natin to. Chairman Chua is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I request Yusek Cabral? If Yusek Cabral is around. While Yusek Cabral is preparing to go to the table, I think Mayor Soto would want to be excused already. I think Pasig City needs you at this point. Yes, Mr. Chair, if with your permission po. Yes, we thank you for your presence and for providing information to the committee. Maraming salamat po. Anything else I can do to help, just let me know po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mayor Soto is excused. Yusek. May I know if Yusek Cabral is present, Mr. Chair? All right, we will suspend the meeting while waiting for Undersecretary Cabral. Abante na natin. Forward na natin yan. Sino ang tutumbukin dyan? Sino ang tatanungin dyan? Lalabas yan. Ang iipitin ngayon nila dyan si Tatay Digong. WH at yung pong General Appropriation Act. Saan na ba Pwede yun? po ba pakikumpirma po ninyo to? Ito. All right, we will suspend the meeting. Advance na natin para maliwanag. Question. Ayan. I would like to address my question to Yusek Cabral. Thank you, ma'am. Ma'am, meron po kasing lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma Kita nyo na. Saan na punta ang usapin? Saan na punta ang usapin? Davao na. Yan ang gusto nilang palabasin. Kaya ang ginagawa nitong mga ito, binakla si Senador Marcoleta sa Blue Ribbon at sila mag-iimbestiga. Kasi nagkakabistuhan na sa Blue Ribbon eh. Lumabas sa mga baho, lumabas sa mga pangalan, at ito iuugnay ngayon kay Tatay Digong. Nakukuha nyo na yung punto. Dahil napangalanan na sila, o sino-sino sila, dadivert na naman sila sa usapin. Duterte na naman. At itong si Garma, kaya pala umuwi, gagawing star witness sa ICC. Kaya pala ngayon, itong ICC hearing ni Tatay Digong sa
September 23, ay naurong na naman. Siguro pagpaplanuhan yung paggawa ng affidavit. Gagaling na, no? Nakaka-disappoint. Ha? Oh, yabang-yabang ni Bungit-ngit. Paimbestigahan yan. Oh, naimbestigahan. Lumabas. Oh, wala na. Tapos ang usapin. Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. I cannot confirm those numbers, and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4B, noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B na infra project for that period. Pwede po ba paki-confirm po ito? Again, Your Honor, Mr. Chair, I have to check the records to be Okay, accurate. ito pong may lumabas po dito sa Politico. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know that? Ayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Okay, so kino-confirm po ninyo. Again, I have to check, Your Honor, because I'm not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. Ayan po, may nakalagay pa po dito na base sa report ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amount na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, based po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriation Act o GAA sa distritong ito ay tama po and we confirm those budget. Ano po masasabi niyo dito? Again, Your Honor, I no longer recall, so I have to confirm with the records of the Pinipilit, office, Your Honor, Mr. Hindi Chair. niya nga ma-recall, pero sige pa rin ito. Sige pa rin. Pinipilit niya. Pinipilit niya. And dito po sa 51 billion, based sa record po, at based din dito sa newspaper na, dito po sa online article, 29B was inserted sometime in 2021 budget for GAA. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to confirm with the planning service, Your Honor. Ito na. Ito na ang tanong niya. Kaya ako po Ito tinatanong, na. Yusek, di po ba noong mga panahon na to, pandemic? 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021 yata, Your Honor. And yet, meron pa pong flood control na ganito kalaki. Di po ba ng mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin, kung hindi po ako nagkakamali? I have no knowledge, Para po Your sa Honor. mga... Pinapasok niya pa rin. Para po sa mga medical kit, sa lahat po ng mga... Kasi pandemic po nun eh. I have no knowledge of the... Kasi kung Pasok pa rin Kung siya. ganito po kalaki to, bakit pa po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay ginamit na lang natin para po sana hindi na po tayo ng utang. Ito ang sagot naman dyan. Oo. Yun ang utang na yan, doon yan sa pandemic. Yung flood control na yan, tigilan nyo kami. Andyan, ang gaganda ng flood control sa Davao. Mismong taga Davao na nagpapack-check. Huwag nyo nang lokohin ng taong bayan. Maawa naman kayo. Kawawa naman yung mga taga Bulacan, taga Pampanga, taga Valenzuela, taga Bataan. Oo, kawawa naman. Mag-focus na kayo sa siniwalat ni Senador Marcoleta. Oo, yung mga taong involved, yun ang imbestigahan nyo. Huwag nyo nang i-divert ang usapin sa mga Duterte. Kawawa. Oo, ang gagaling nyo. At itong mga nanggamit, at nakinabang sa panahon at panunungkulan ni Tatay Digong, kinampanya ka pa ni BP Sara, kapal ng pes mo.
Ito ho yung kawawa rin talaga. Naniwala ang taong bayan dito sa kapatid. Si Mark tahimik lang. Ngayon, pinagkalulu, Senador Marcoleta. Meron pa kayong drama nyo. Diba? Doon din pala ang punta nyo. Nanggamit pa kayo. BP Sara, ito na naman. Ginamit ka na naman. Ha? Ay, nako, Diyos mio. Ano yan? 15 bumoto. Sino-sino ba itong mga 15 bumoto? Kilalanin natin. Sino-sino sila? Sabi rito ay ginapang. Ginapang at wala raw alam si Amy, si Jinggoy at yung iba pa. Si Toto Sen. Ito mga pagmumukha na ito. Yan. Sila ngayon, bumaligtad na ho sila eh. Sila na ho yung majority ngayon. At itong Duterte Black ay ang minority. So ito, yung dalawang magkapatid, Diyos mio Marimar. Next time, wala na yung pangalan nyo. Yung dalawang magkapatid, si Mark tahimik lang at ito yung babae. Ang hirap nyo spellingin. Akala ng taong bayan eh. Diba? Akala ng taong bayan, talagang todo suporta kayo sa mga Duterte. Ginamit nyo lang pala ang pangalang Duterte para manalo. Di sana, andun na lang tayo sa mga sundalo. Si Kirubin at saka si Hunasan. Di sana maganda pa. Pero hindi ko binoto yan, Pinakita ko naman sa inyo. Diba? Ito, dahil sa pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee na si Contemporary, pati ito si Mamang Jinggoy, nadawit ang pangalan. Naalala nyo ba na cite in contempt ito si Hernandez? Ngayon, si Hernandez ba ngayon ang nagiging star witness laban dito kay Mr. Jinggoy? Totoo yan. Ito balita rito. Diba? Alamin natin para hindi tayo nagmumukhang walang alam sa balita. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Mamang Jinggo, hindi ka raw ligtas. Nasadawit ang pangalan mo. Yung usapin sa flood control sa Hagunoy, Bulacan. Ewan ko kung totoo ito o kung panibagong diversion ito, Ay analyze nyo na lang mga kasama. Kasi nabuko. Sino ang nabuko? Sino nag-iimbestiga? Sino ba nag-iimbestiga? May pinangalanan, malaking tao, malaking isda. Sa buwatan, mayroong pangalan, lumabas na mga kongresista, inilabas din. Wala pang 24 hours, yung Blue Ribbon napalitan ng bago. Ng chairperson. Napalitan ito ni Mamang Lacson. Ngayon, sa Kamara, sa Senate President, dahil itong si Mamang Escudero ay hindi kumampi sa impeachment at gustong-gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte, lalo na si BP Sara, di ba nga, na-archive muna dahil sa tulong-tulong na magagaling, magagaling lang ang senador. Ngayon nagkabaligtaran na. Dahil iba na ho ang Senate President, yung ibang mga senador na balimbing, kung tawagin na star fruit, yun na. Lumipat na ng bakod. Saklap. Ito tuloy. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Grabe, no?
flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading the handwritten statement. Mr. Chair, may I continue? Let me finish the handwritten statement. Pakitapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. Ito na, nagkakalintik-lintik na mga kasama. 30% sa 300 million, so meron kang 30 million. Pero kung totoo ito, ay diversional tactic nila na para pagtakpan yung nabulgar kahapon at yung mga congressman na sama sa pag-whistle o kung sino man yung mga yun, malalaking tao, at ito ang pantatakip nila, klaruhin natin. Totoo ba ito? Kailangan dito sumagot si Senador Jinggoy para marinig natin ang kanyang defense. Oo. Totoo ba nakasabwat si Villanueva dito? Oo, aminin nila para, kasi ganito yan. Merong pangalang umugong. Ngayon, dahil sila ang nag-imbestiga at merong nangikialam sa kamera na gusto i-divert, kagaya kanina slide, parang gusto ipatungkol sa mga Duterte, yung flood control ng pandemic, pangalan naman, mga Duterte, Davao na naman. Wala silang katigil-tigil sa Davao eh. Kasi yun nga ang utos sa kanila. Andito na sila, ilang ano na naman to, ilang committee na naman to. Madami na naman silang committee. Iba't ibang karakter. As per our District Engineer Henry Alcantara, i-deliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Ayan na. Ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede kong sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Uwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Villanueva. Kung totoo man ito, di ba ikaw yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw doon, sa noong nagpe-plenary, ikaw yung nagsisiwalat ng flood control. Ngayon, ito. Ikaw ngayon ang iimbestigahan dito. Bakit? Ito.
Binabanggit ang pangalan mo. Pero tama nga naman, kung hindi sila konektado, bakit uugong ang pangalan nila? Diba? Kaya pala merong biruan kahapon sa investigasyon nung nagtanong si Mamang Jinggoy na kung meron ba siyang alam na kasabot na senador, ang sagot nito ni Hernandez ay wala. At sumagot si Senador Marcoleta at sinabi, oh, yan, ligtas ka na. Nako, ano kaya ibig sabihin nun? Tansyan nyo, mga kasama, anong ibig sabihin nun? Kasi sabi nga ng matatanda, kung walang usok, walang apoy. Diba? 300 million, tapos 75 million sa Bukawi. Nabanggit ang pangalan ni Villanueva. Wow. Construction of Bukawi River flood mitigation structure at Station 4 plus 204 to Station 4 plus 354 at Barangay Turo, Bukawi, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawi... Wala tayong kinakampihan dito. Wala na kulay ng politika to. Dahil pera ng taong bayan ang usapin dito. Kaso nga lang, yung kabila, yung kamera, ay namumulitika na naman. Ay, biruin yung flood control sa Davao nakatutok. Hindi mo pwedeng silipin. Imbestigahan mo muna itong nababalita dito. Ito namang naimbestigahan kahapon, nakakuha ng kakampi. Di umano. Bakit? Ngayon masaya sila. Para sila ngayon ng isang witness at itumbok sa mga River flood mitigation structure at Station 3 plus 036 to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawi, Bulacan. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawi River flood mitigation structure at Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan, with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 3 plus 533 to Station 3 plus 683 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804. Binulgar na ang pangalan ng dalawang senador. Paano kaya idedepensa ito ni Villanueva at ni Estrada? Kasi sila, nababanggit ngayon dito. Hindi lang pala taga-kamara, kung totoo man. Lahat ng mga binabanggit dito. Kasi ang magaling mag-imbestiga ay Senador Marcoleta. Tapos sisibakin pa. Dahil kay Senador Marcoleta, nasiwalat lahat. Diba? Sino-sino? Gusto nyo, di ba gusto na ni Bungit-ngit imbestigahan? Ito na, inimbestigahan. Nung nagkaroon na ng issue, lumalabas na yung mga nasa likod, maggagawa ng independent body. Para saan? Hindi lang na natumbok na tanggalin na yan, palitan yan kasi damay-damay na. Hindi lang natumbok ngayon. Ganun ang sumatotal. Wala pang 24 hours, nasiwalat, di ba? Na-booking. Oo, gawa ng paraan. Tanggal. Si Senador Marcoleta sa Blue Ribbon Chairman. Ba? At Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos. And last is the construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos. Grabe. And all in all with a total of 600 million pesos. Dalawang senador involved. Sabi rito, dalawang senador ngayon involved sa 600 million. Ang hinihingi ay ilang percent? 30%? Computin nga natin. Tama ba yung pagkakarinig natin kanina? 30% ng 300 million times 0.30%. Okay, tama, meron kang 9 million. Tama ba? Easy money. Tayo magagawa dyan, ha? Pero hindi nagtatapos yan dyan. Dito tayo sa mga nanggagamit.
Ginamit na naman ang pangalan Duterte. Sa pagpapalit ng liderato sa Senado sa pagbabalik muli ni Tito Soto bilang Senate President, asahan na natin na muling bubuhayin ang impeachment Yan. ni Vice President Sara. Aniya, kung i-reverse ng Supreme Court ang kanilang desisyon sa motion ng House of Representatives, bubuhayin natin ang impeachment ni Vice President Sara. Bakit ba impeachment pa rin nasa utak nyo? Yun talaga ang plano nyo? Pag yan ang ginawa nyo, ewan ko lang, sabi ni Aling Ledesma. Oo. Sa archive na, nananahimik na, hindi na nga na-dismiss eh. Pansamantala, tapos eto ka. Grabe naman kayo, wala kayong awa, ano? Ano ba ginawa sa'yo ng Duterte? Oo. May ginawa ba sa'yo masama, si Tatay Digong? Sila nga ang kanilang pinaplano ay para sa maagang pagsabag sa 2028. Ngayong Senate President na itong si Tito Soto. Hindi ba't may panukala siyang batas na bababaan na ang age requirements para tumakbong Pangulo ng bansa? At kapag naipasa na ang batas na ito, diyan na papasok ang kanyang pamangkin na si Vico Soto. Oh, yun na. May mga pangarap pala sa buhay. May mga pangarap. Gusto na magpresidente. Oh. Tsaka nawala rin yung tiwala ko dito kaya parang naumay ako. Biglang nawala sa ere. Siguro nasabihan. Kaya pala nagalit si Batang Tolongits dito kay ganun. Hindi ko na palakihin. Pero naumay ako, biglang nanahimik. Kaya na natin sila. Hindi na imposible yan. Ngayong lamang na ang majority. Sila na minority noon, ngayon naging majority na dahil ilan sa mga senador ay bumaligtad na. Tama. Tulad na lamang nila Camille Villar at Mark Villar. Ngayong may numero na sila, maaari na nilang buhayin ang impeachment ni Vice President Sara. At syempre, ang nangyaring investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan noon ni Senator Dante Marcoleta ay mababaliwala na lamang at mababauna sa limot. Ang mangyayari niyan ay pipilitin nilang ibaling at i-focus sa Duterte administration ang issue ng anomalous flood control projects and other DPWH projects. Yun na nga nangyayari ngayon, Robin. Bumanat na naman ito si sa Davao, flood control ng Davao. At nung pandemic pa raw yun, di sana hindi na daw nangutang at yung pondo ng flood control, ginagawa nyo namang sinungaling ang taong bayan. Taga Davao na nagsasalita. Maayos ang mga Duterte, walang bahid korupsyon. Dahil sa nabubuko na sila, para-paraan na. Gustong paniwalain ng sambayan ng Pilipino na salbahe ang mga Duterte. What? Shoutout sa mga taga Davao, Mindanao, Bisaya, Cebu. Sana dyan na lang tayo, no? Dito kasi tayo sa Mars, eh. Kawawa ang Pilipino. Dahil sa mga, tama yung kanta ng ni Glock 9, eh. Diba? Yung upuan, kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Totoo yun. Tao po, nandiyan ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakura, mataas ang pader, pinapaligiran ng mga mamahaling Oo, totoo yun. Kaya may kantang gano'n si Glock 9. Idol. Diba? Sana yung kagustuhan ni Senador Marcoleta at para sa taong bayan magtuloy-tuloy. Kaso nga lang, pinalitan siya, sigurado mapagtatakpan na naman. At doon sa nanggamit, dahil majority na,
Eh, kumampi na sa majority para may cover, makoveran sila. Wow, ayos din kayo, no? Kilala nyo yan. Tahimik lang. Bakit? Bakit? Oo. Pipisara. Oo, yung inendorso mo. Ayan na, kinalabasan. Tahimik lang sila. Ayan, kumabot ka sa video natin ito. Hanggang sa muli, pakilike and share, ha? Yun lang ang hiling natin sa inyo. Like and share ng video, ha? Salamat. Bye-bye.